Yan, isang magandang gabi sa inyo mga kamama. Actually, madaling araw na dito sa Saskatoon. So, usually kasi si kamama pag umuwi, mahilig tayong manood ng ng Omni News. Actually, napanood ko na siya. And then ngayon, ipi-play natin yung video tas medyo magbibigay tayo ng opinion. Ulitin ko po, opinion, hindi po tayo professional when it comes sa mga paglalakad ng papel. So yun sa akin, sariling opinion ko lang to, yung sa tingin kong yung masasabi ko. Kung meron kayong mga ibang mas malalalim na explanation, pwede nyo ilagay sa comment box natin. Maraming salamat po. So ang ngayon natang balita sa Omni News is yung parang sa deportasyon. Usually kasi mga kamamaw sa US ngayon, si Donald Trump parang ang ano ata talaga yung deportation ang inaano niya ngayon. Kaya so syempre parang ang dating is pati yung Canada, ganun na rin yung way ng ginagawa nila ngayon kasi nga sa mga pabago-bagong policy ng Canada. So ngayon malalaman natin i-explain ng Omni News tsaka ng mga taong nakausap nila kung ano ba yung mga bagong balita about sa immigration. So nandito rin si Canadian Immigration Mark Miller. So nandito lahat ng mga detalye at saka syempre while na nagsasalita sila or pinay-play natin yung video, magbibigay tayo ng konting komento. So ayan, simulan na natin. Yan, play natin. Deportasyon ang isa sa mga mainit na issue na tinututukan ngayon sa Amerika sa pag-upo ni Donald Trump. Sa Canada, patuloy din daw ito. At dahil nagbabadya ang isang pinaagang eleksyon, ang mga posibleng plano sa mga nawalan ng status, di muna prioridad ng bansa ngayon. Yun, so yan ko na lang yung mga nawalang status. Yan lang natin na ang pagkakaunawa ko sa mga nawalan ng status, ito yung mga parang hindi na sila nakapag-renew ng work permit nila. Tapos natapatan nga ganyan na naghigpitan. So, feeling ko yun yung mga nawawala ng status dito sa Canada. So, ngayon feeling ko inaano yan. Kaya pinaghihigpitan din nila yan na kumbaga ba napaka wrong timing ng pagkakataon mga kamamaw. Pero sana kahit paano, yung mga taong nawala ng status dito sana kahit paano, kahit sila na lang yung mga nandito na talaga, mabigyan pa ng chance na sana lang, dasal ko lang kasi alam ko yung pakaramdam ng sitwasyon nila kung sa akin mangyari, napakasakit nun tsaka napakahirap mga kamamaw. Kasi sa nakikita ko kasi mga kamamaw, iba't iba rin naman yung sitwasyon natin dito nung dumating tayo dito. So hindi natin pwedeng ikumpara yung sitwasyon na nangyari sa kabila sa nangyari dito. May mga ano tayo, kung kanya-kanya tayong dahilan, kanya-kanya tayong reason bakit tayo nagpunta dito sa Canada. So ngayon tutuloy natin yung video. Naritong report. If you were to look at the numbers of people that we have had to remove from the country during this year and last, they are record highs. So enforcement is happening, but it isn't something that we do lightly. Habang inaasahan ng mass deportation sa pag-upo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika, sinabi ni Immigration Minister Mark Miller sa pagbisita niya sa Vancouver Miyerkules na patuloy din ang deportasyon sa mga out of status na nasa bansa. People that face expiring visas in various categories have a choice, and it is often a choice that they exercise, which is to leave. They can stay or they can leave. If they stay, they're in an irregular position and they are breaking the law. Yan, so yun ang lumalabas na talaga na syempre, kung wala ka nga naman na yung pa-expired na yung visa mo, tapos magi-stay ka pa dito. Ang hirap sa pakaramdam mga kamamaw yung ganung sitwasyon na ano eh. Kumbaga ba, ang payo ko na lang sa mga gusto mag-apply talaga dito, palipasin nyo na lang muna, feeling ko, palipasin nyo na lang muna yung election. Feeling ko isa yun sa mga reason bakit ganyan sila kahigpit. Syempre, bakit ba kailangan nilang magigpit? Number one kasi kumbaga ba akin based sa opinion ko to, wag po sana kayong sarili kong opinion to. Feeling ko kasi election kasi talaga ngayon. So ngayon, kailangan nilang manligaw ng mga citizen here. Yun. So kailangan nilang ipakita na naghihigpit sila, kailangan nilang ipakita na concern or hindi ko sinasabing hindi sila concern. Ibig sabihin, gusto nilang maipakita talaga sa tao na talagang concern sila na sa mga nandito na talagang mga citizen at Canadian citizen na dito na maipakita nila na gumagawa sila ng paraan para mabawasan yung mga yung mga immigrant na dumarating. Tsaka at the same time, yung focus ba ng economy ng Canada is maayos nila ng
kumbaga makita bago matapos yung eleksyon, makita talaga na may ginagawa silang mga bagay para maayos nila yung nagiging problema ngayon. That's got to be quite clear. It is also clear that when you have a temporary program, it has to mean something. It means that people eventually may have to leave or are expected to leave. Humarap sa Greater Vancouver Board of Trade si Miller para depensahan ang mga pagbabago sa mga polisiya ng immigration sa bansa. Kasama rito ang cap sa mga international students, pagbaba ng immigration targets, at pinahigpit na pagkuha ng temporary foreign worker. Sa kabila nito, ang pagkuha ng mga permanent residents sa mga susunod na taon, malaking porsyento ay manggagaling daw sa mga nandito na sa Canada. So ayan, magandang balita rin mga kamamaw. Yung mga nandito na hindi sila naabutan ng, kumbaga nakapag-renew sila ng work permit nila or bago maghigpitan. Siyempre, like for example, natapos na yung kontrata mo ngayon, tapos nakapag-renew ka ng panibago, which is napakaswerte mo. At saka talagang God's will talaga, masabi natin God's will na bigyan kang chance. Iyon, ang mga priority nila, yung mga naandito na, iyon yung mabibigyan nila ng permanent residency kesa yung mga bagong padating. Parang gano'n ang dating na ipapriority talaga nila, which is good news sa mga taong nandito na or yung mga taong merong mga work permit at magkakaroon silang pagkakataong makapag-apply ng permanent residency nila. Hindi, kumbaga mas malaki yung chance na ma-approve yung application nila for permanent residency. Yun yung nakikita ko Ang regularisasyon naman ng mga nawala ng status, di raw muna prioridad ng feds ngayon. The large-scale regularization plan is off the table in the runway we have up till the next election. It doesn't mean that in some areas, whether it's areas where we need key employees, that there isn't the possibility of sort of small-scale regularization. Yung election kasi paparating, alam natin yung pasariling interest na nila ngayon ang kanilang inuuna. Patuloy daw ang yung narinig mo, sinabi ng Pilipino, parang ganun kasi dating parang pansariling interest nila yung nangyayari. Kaya sobrang nag-iipit sila dahil nga daw mag-i-election na ano ko na talaga yun, na feeling ko yun isa yun sa mga dahilan. laban ng Migrante Canada para sa regularisasyon ng mga nawala ng status. Naniniwala sila na malaki ang pressure ng gobyerno mula sa mga Canadians, lalo na't posible ang pinaagang Yun. Naring di ba yung pressure nila mula sa mga Canadians sa, kumbaga para walang masabi sa kanila yung mga tao, makita nila na gumagawa sila ng paraan para maibsan o mapigilan or mabawasan yung mga immigrant na dumarating, kasi nga nagiging problema nga yung sa trabaho, sa paulit-ulit yung naikukwento, yung sa trabaho, nahihirapan maghanap ng trabaho yung mga nandito na, yung mga citizen, tsaka yung mga permanent resident, nahihirapan sila. Hindi naman totally sa lahat ng lugar. Kumbaga ba sa katulad dito sa Saskatoon, hindi mo masyadong mararamdaman yung nararamdaman nung sa may Toronto tsaka yung sa Ottawa. Yung talaga yung busy talaga, kumbaga ba, kumbaga mas malaki silang lugar, tsaka talagang when it comes dun sa unemployment rate, mataas talaga sila. Hindi katulad dito sa unemployment rate natin, pasado pa rin tayo. Kaya meron din tayo nababalitaan na nakakarating pa rin dito, may mga baguhan pa nga nakakarating. Actually, naghahanap din ako ng mga taong mga galing Pilipinas na kakadating lang dito para ma-interview at makapanayam at ma-share nila sa inyo yung mga experience nila nung nag-apply sila, bakit hindi sila naapektuhan ng ganitong sistema or something na ganun. May share nila dun sa mga manonood natin. So yun. federal election. Ang undocumented ay hindi nila ginusto na mawala ng status. Biktima sila ng changes, biktima sila ng abusive employer, unscrupulous consultant. Sana tingnan nila sa ganung paraan, no? Dahil hindi naman pupuntahan dito magtatrabaho sa Canada kung merong kabuhayan, kung merong sapat na kita sa Pilipinas, no? Yun, ano ko lang yung inano ni Kuya. So, ang nangyayari is, di ba yung tag dito, parang i-reviewin daw. Kaya nga nakalagay, revisa parang baguhin or ayusin yung way of policy, kasi nga, yun nga, nabanggit ko rin kanina yung mga medyo magang ano natin, na parang hindi naman lahat tayo is pare-parehas ng sitwasyon o pare-parehas ng mga pangyayari nung dumating tayo dito, na tayo na out of status tayo, hindi tayo nakakuha o nakapag-renew ng panibagong work permit. Yung iba nga parang dating is
ngayon is talagang papadeport na yung mga walang papel. Siyempre, kumbaga sana bigyan din ng pansin o bigyan ng proteksyon yung mga dito yung mga aplikante or yung mga taong bagong dating dito na wala pang application for permanent resident. So, sapat talaga, kumbaga hindi lahatin. Although sabihin natin malaking chance na yung mabigyan pagkakataon yung iba. So, kung nabigyan pagkakataon yung iba, salamat na lang talaga. Yung talagang hindi talaga nagawa ng paraan is try nyo na lang, malay natin sa next year magbago yung policy or makabalik pa rin kayo sa Canada. Yun. Yung responsibilidad ng receiving country like Canada or host country ay gawin nila dahil nakita natin walang protection ng migrante manggagawa dito sa Canada. Maging yung issue ng international student ngayon, no? Napahirap ng pahirap, no? Nalagtarag ka na rito, tapos ngayon nire-require nila ng language test. Parang napaka-insulto naman yan, di ba? Di raw bilang ng temporary workers ang dapat bawasan ayon kay De Leon. Hindi yun hindi dapat gano'n Dapat revisahin yung programa dahil yung trabaho ay permanent. At kung titignan mo yung program, temporary. Yung programa pa lang, yung kagaya dito, yung Minimum Wage 29.50, no? Kahit sabihin mong itaas yan, gagawa sila ng paraan para pababain yung sahod ng migrante dahil gagawa ng kasunduan nila. Sige, foreign worker ka. Ito ang nasa papel, pero ito lang ang sahod mo. At sabihin nila, hanapin nila yung mga bad actors. Ang dami niya, may mga report, may mga complaint, pero may mga nakasoon pa. Yun. So, ayun na mga kamama, natapos na yung video. So, lumalabas kasi talaga, may mga talaga tayo May mga senaryo kasi talaga mga kamama na katulad natin din mga Pilipino, usual kasi talaga magkapapel lang. Ako, bago ko po tapusin tong sinasabi ko, ako po ay maka-Pilipino. Ako po ay makabayan. Gusto ko po lahat sana tayo magkaroon ng pagkakataon. Ito po is parang based dun sa mga naririnig nating experience, pero it doesn't mean na naninira ako ng tao or may sinasabi ako agad sa tao. May mga istorya din kasi mga kamamaw kasi talaga na talagang minsan hindi naman din kasalanan ng mga empleyado yung mga bago lang dito na gusto magkaroon ng trabaho at magkaroon ng papel. So ang nangyayari kasi minsan mga kamamaw is yun nga na parang may times na like for example yung basic salary dito sa Saskatoon is $15, sabihin sample lang naman yun. So tapos para lang magkapapel sila, syempre papatulan nila yung mabababang sweldo. Pero syempre dumarating kasi doon is parang parang dating give and take yung employer tsaka yung empleyado para lang magkaroon silang papel na papatusin nila yung mababang sweldo na parang may sarili bang kasunduan. Yun, may parang sarili silang kasunduan na para mabigyan ako ng papel is ito lang pasweldo mo sa akin, tapos bibigyan na kita ng i-apply kita ng parang chance na magkaroon ng permanent residency. Yun yung mga ko lang na nababalitaan natin ng mga naririnig kasi usual yun pero meron ding minsan na parang masyado mga abusadong employer na porque papatulan nung trabahador yung ganong klaseng sistema para lang mag-stay dito sa Canada. Gagawin nila yun talaga kasi talaga nasilip yung ganon kasi kasi parang illegal kasi yung way of ng ganong klaseng yung pagpapatakbo nung sa trabaho na panag-apply yung mga empleyado. So yun ang nangyayari, parang ganun yung nasilip na parang may mali sa sistema na yun na di ko masabing actually talaga kasi kung isipin mo parang give and take nga, di ba? Pero syempre ayun nga, nandun tayo sa rules na dapat doon tayo sa kumbaga by the book, kung ano talaga yung binigay na policy inang sundin natin nang wala tayong aberyang mangyari. So ngayon pinigilan na lahat yan, andyan na lahat ng mga impormasyon sinabi na dun sa ng Omni News. Kaya maraming salamat kay Miss Rhea Santos sa pagbibigay sa akin ng impormasyon. Actually ako talaga hilig ko rin talagang
makinig ng ganito kasi baka mamaya katulad ko, permanent resident lang ako. Hindi natin masasabi yung pabago-bagong sistema dito sa Canada. Baka mamaya pati kami, damay na pala, hindi mo na mapansin. Kaya dapat talaga maging mapanuri, mahilig kang makinig ng mga balita dito sa Canada para at least updated ka. Even ako, maging updated ako na dapat maging handa ako, dapat magawan ko ng paraan agad kung sakaling magkakaproblema yung mga gano'n, kasi hindi natin masasabi, baka mamaya pati permanent resident maapektuhan na sa mga ganyan. Pero syempre, kasabihan niya kadalasan talaga ng mga napapagkwentuhan kasi nga halalan. So ngayon, ma-advise ko lang talaga sa inyo, pwedeng magpalipas muna kayo ng isang taon kasi sa November 2025 yung halalan eh. Hintayin niyo munang matapos yung talagang talagang nandun sila sa point na mag-ipit sila. Even si Poilievre, sobrang marami din tayo naririnig na about kay Poilievre na talagang ang target nila is kumbaga may pababain yung tax. Ang sarap sa pakaramdam mga kamamo, even na katulad ko na yung mga bilihin dito sa Canada hindi na talaga biro mga kamamaw. Hindi mo masasabing kaya mo masustain o mapunan ng sweldo mo sa isang buwan yung mga panggastos mo dito. Sobrang taas na talaga mga kamamo. Kaya kinukwento ko rin sa inyo na hindi ibig sabihin nasa Canada ka is parang mabubuhay ka na, o nandun naman tayo sa mabubuhay, pero sa sobrang taas din ng tax or sa mga bilihin ngayon, iba na talaga. So parang sinasabi nila na pag si Poilievre ang umupo, medyo gaganda yung ekonomiya ng Canada. Even medyo mahigpit siya, marami narinig tayo na baka mas mahigpit siya, pero titingnan naman natin, wala namang masamang makita natin yung niya. Baka mamaya mas pabor sa atin, mas pabor sa mga bagong padating na ihuhulma nila lahat or ilalatag nila lahat ng mga pangako nila pag sila na yung nakaupo. Wala namang masama kung matatry natin ma-experience paghawak ni Poilievre. So tayo na-experience natin paghawak ni Trudeau. I'm not against kay Trudeau kasi ako talaga kumbaga sa akin Canada talaga nagbigay ng magandang buhay at kinabukasan sa akin, hindi lang sa akin pati sa pamilya ko. Kumbaga ikukwento ko lang to, even kay Harper, yung dating Prime Minister bago si Justin Trudeau, na ko rin, na-experience ko rin niya kasi nung time na yun talaga napakababa ng bilihin, iba talaga. Kumbaga ngayon nagtaas talaga. So kung may mga naririnig tayong mga balita, syempre yung mga komento sa ibang tao kasi na-experience nila yun Kumbaga may nagsabi na medyo mas mataas nga nung time nung kay Trudeau, talagang nagtaas lahat as in talaga nagmahal. So ngayon titingnan natin si Poilievre, baka sakaling bumalik yung sistema na katulad nung naramdaman natin kay Harper na medyo makakapagtabi tayo ng pera, makakapag-ipon tayo ng konti dahil nga mas mababa na yung bilihin. So ayun mga kamamo, sa mga susunod na vlog kung sakaling may mga update about sa Omni News, ibabalita ako sa inyo or i-share ko sa inyo yung mga information. So huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para update kayo sa aking video. Maraming salamat.